Hayaan mo na yon. Ano bang alam ng batang yon? Isang kibot lang mananahimik din yan. Sanay na yan sa'kin. Ang boses ni Hector ay nagmumula sa sala, malamig at walang pakialam, tila isang malayong ugong ng kulog na nagbabadya ng parating na dilubyo. Napatigil ang aking mga daliri sa gitna ng pananahi. Sa aking mga kamay, hawak ko ang kanyang paboritong polo shirt, ang kulay asul na laging niyang isinusuot tuwing linggo. Maingat kong ikinakabit ang natanggal na butones, isang maliit na gawain ng pag-aalaga, isa sa libu-libong ginawa ko na para sa kanya. Sa tabi ko, sa isang lumang banig, mahimbing na natutulog ang aking 5 taong gulang na si Leo. Ang kanyang munting dibdib ay marahang tumataas baba sa bawat paghinga. Siya ang aking araw, ang aking lakas. Ang karayom ay biglang tumusok sa aking daliri. Isang maliit na patak ng dugo ang lumabas, matingkad na pula, laban sa puti ng sinulid. Ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Manhid ang aking balat. Ang bawat salitang binitawan ni Hector ay tila maliliit na bubog ng salamin na bumaon sa aking puso. Mas malalim, mas masakit kaysa sa tusok ng anumang karayom. Ang polo shirt sa aking kamay ay biglang bumigat. Ang tela ay naging magaspang at ang pamilyar na amoy ng kanyang pabango ay tila lason na sumisingaw sa hangin. Sa bawat tahi ng karayom para ayusin ang gusot sa kanyang damit, bakit ang buong mundo ko ang siyang nararamdaman kong winawasak? Isang malakas na kalabog mula sa pinto ang pumunit sa katahimikan. Bumukas ito at iniluwa ang isang malakas na bugso ng hangin at ulan, kasama ang anyo ng aking kapatid, si Nalia. Nakatayo siya roon, nanginginig. Ang kanyang damit ay basing-basa at nakadikit sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay tumutulo at ang kanyang mga mata ay walang laman. Tila 2 bintanang nakatanaw sa isang napakadilim na gabi. Nalia. Tumakbo ako palapit sa kanya. Ang tinatahing damit ni Hector ay nahulog sa sahig. Nakalimutan na. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagpaulan? Hindi siya sumagot. Sa halip, yumakap siya sa akin ng napakahigpit. Ang kanyang malamig at basang katawan ay nagdulot ng panginginig sa akin. Naramdaman ko ang pagyanig ng kanyang balikat, ang mga hikbing, pilit niyang pinipigilan sa aking dibdib. Ate, ate, iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Dinala ko siya sa loob, sa maliit naming silid, at binalot ng makapal na kumot. Umupo ako sa tabi niya, hinahaplos ang kanyang buhok, naghihintay. Naghihintay sa kung anumang bagyo ang dala niya pauwi. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang butterfly clip sa kanyang buhok, ang regalong ibinigay ko sa kanya noong kanyang kaarawan. Ate, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Yung paru-paro, ayaw na niyang lumipad. Isang malamig na takot ang gumapang sa aking gulugod. Anong ibig mong sabihin, Nalia? Magsalita ka. Nakikinig si ate. At doon, sa gitna ng walang tigil na pagbuhos ng ulan sa aming bubong na yero, bumuhos din ang mga salitang matagal na niyang itinatago. Mga salitang pira-piraso, puno ng pait at takot. Mga salita tungkol sa mga gabing madilim, sa mga kamay na hindi dapat dumapo, sa mga halik na nagnakaw ng kanyang kamusmusan, mga salita tungkol kay Hector. Bawat salita niya ay isang malakas na sampal sa aking mukha. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Ang silid ay nagsimulang umikot. Biglang nagbalik sa aking alaala ang lahat ng mga pahiwatig na binaliwala ko. Ang mga gabing bigla siyang sisigaw sa pagkakatulog. Ang mga pasa sa braso na sabi niya'y nabunggol lang sa pinto. Ang bigla niyang pag-ayaw na sumama sa simbahan dahil naroon si Hector.
Ang pagmamahal at respeto na inilaan ko para sa lalaking tinuring kong ama ay biglang naging abo. Tinangay ng hangin ng matinding galit at pandidiri. Paano niya nagawa ito? Sa ilalim ng sarili naming bubong. Nang marinig namin ang pagdating ng kanyang tricycle, isang apoy ang nag-alab sa loob ko. Isang apoy na kayang tumupok ng lahat. Iniwan ko si Nalia na umiiyak sa silid at sinalubong ko si Hector sa pinto. Papasok pa lang siya, may ngiti sa labi, may dalang isang supot ng pandesal. "O Risa, gising ka pa pala. May pasalubong ako. Huwag mo akong mahawakan," sabi ko. Ang aking boses ay mababa at nanginginig sa galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Nawala ang nangiti sa kanyang mukha. "Anong problema mo? Anong ginawa mo sa kapatid ko?" Tanong ko. Bawat salita ay may bigat ng isang bato. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa nakasaradong pinto ng silid kung nasaan si Nalia. At pagkatapos, sa isang paraang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan, isang mabagal at mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya nagulat. Hindi siya nagtanggol. Nagsumbong na pala ang prinsesa," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. "Ano naman ngayon? Utang niyo sa akin ang buhay niyo. Pinatira ko kayo. Pinakain. Hindi ba't dapat lang na may kapalit? Hayop ka!" Hindi ko napigilan ang aking sarili. "Walang hiya ka. Magsusumbong ako. Ipapakulong kita." Tumawa siya. Isang tawang malamig at walang kaluluwa. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang halimaw na handang lumamon sa akin. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. "Gawin mo," bulong niya. Ang kanyang hininga ay amoy alak. Itinuro niya ang silid kung saan mahimbing na natutulog ang aking anak. "Subukan mong magsumbong, Risa. At sisiguraduhin kong sa kalsada kayo pupulutin ng anak mo. Tingnan natin kung sino sa bayang ito ang kakampi sa isang puta at sa isang walang utang na loob na tulad mo." Binitawan niya ako nang may kasamang tulak. Napaurong ako. Ang aking likod ay tumama sa pader. Doon ako naiwang nakatayo, nanlalamig, hindi makahinga. Nakulong sa pagitan ng katarungan para sa aking kapatid at ng kaligtasan ng aking nag-iisang anak. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Tila nakikidalamhati sa mundong bigla na lang gumuho sa aking harapan. Walang tulog ang dumaan sa gabing iyon. Ang bawat salita ni Hector ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang paulit-ulit na sumbat na sumasakal sa anumang pag-asang namumuo sa aking dibdib. "Tingnan natin kung saan kayo pupulutin ng anak mo." Ang mga salitang yon ay hindi lang isang banta. Iyon ay isang sumpa. Kinaumagahan, sinubukan kong bumangon bago pa man sumikat ang araw. Dahan-dahan para hindi magising si Leo na mahimbing pa ring natutulog sa pagitan namin ni Nalia. Ang kapatid ko ay nakapulupot sa aking braso. Kahit sa pagtulog ay bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Pinagmasdan ko silang dalawa, ang aking anak at ang aking kapatid. Sila ang aking mundo. At ang mundong iyon ay nasa bingit ng pagguho. Hindi ako papayag. Hindi ako maaaring matakot. May munting pag-asang kumislap sa aking isipan. Si Kapitan Arman, ang aming barangay captain. Pinsan siya ng aming yumaong ina. Kahit paano, may bahid ang dugo naming dumadaloy sa kanya. Hindi niya siguro kami matitiis. Maingat akong lumabas ng bahay. Tinitiyak na hindi ako maririnig ni Hector. Naglakad ako sa maputik na daan patungo sa bahay ng kapitan. Ang hangin ay malamig pa at ang amoy ng basang lupa ay dumidikit sa aking damit. Naabutan ko si Kapitan Arman na nagkakape sa kanyang beranda. Ang kanyang mukha, na dati palaging may ngiti para sa akin, ay seryoso at malamig. "Kapitan," sinimulan ko. Ang aking boses ay nanginginig.
Kailangan ko po ng tulong niyo. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, bawat detalye ng sinabi ni Nalia, bawat salita ng pagbabanta ni Hector. Umasa akong makakita ng galit o kahit awa man lang sa kanyang mga mata. Ngunit wala. Tanging pagkainis at pag-iwas. Bumuntong hininga siya ng malalim. Inilapag ang kanyang tasa ng kape. Risa, iha. Aniya, ang kanyang tono ay tila sermon ng isang pari. Sigurado ka ba dyan? Baka naman nagkamali lang ng pagkakaintindi si Nelia. Alam mo naman ang mga bata ngayon. Isa pa, isipin mo ang kahihiyan na idudulot niyan sa pamilya. Ang pangalan natin, si Hector, malaki ang naitulong niya sa ating barangay. Tumingin siya sa malayo, umiiwas sa aking mga mata. Utang na loob mo sa kanya ang bubong na tinitirhan niyo. Baka mas mabuti kung pag-usapan niyo na lang yan sa loob ng pamamahay. Huwag nang palabasin pa. Ang bawat salita niya ay tila isang pala ng lupa na ibinabaon ako ng buhay. Ang pag-asa sa aking dibdib ay dahan-dahang namatay. Umalis ako sa bahay niya na parang isang basahan. Walang lakas, walang direksyon. Pagbalik ko sa aming kanto, isang eksena ang nagpatigil sa aking paghinga. Sa aming bakuran, naroon si Hector. Kasama niya si Aling Marites at dalawa pang babae mula sa kabilang kanto. Nakaupo sila sa aming bangkong kawayan at si Hector. Umiiyak siya. Mga buwayang luha. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanila, Marites. Sabi ni Hector sa pagitan ng mga hikbi. Sapat na malakas para marinig ko. Itinuring ko silang tunay na mga anak, pero itong si Nalia, nagseselos yata sa atensyon na ibinibigay ko kay Risa. Gumagawa ng kwento para sirain ako. At itong si Risa, kinukonsinti pa para makuha niya ang bahay na ito. Si Aling Marites, ang reyna ng mga tsismosa, ay marahang tumatapik sa likod ni Hector. Ang kanyang mga mata, na puno ng pekeng awa, ay lumingon at nakita ako. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa akin. Isang tinging puno ng paghuhusga at pang-aalipusta. Naunahan na niya ako. Sinira na niya ang pangalan namin bago pa man ako makahanap ng kakampi. Ang sumunod na mga oras ay isang impyerno. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Nang lumabas ako para bumili ng gatas para kay Leo, ang daan na dati puno ng mga bati at ngiti ay napalitan ng mga bulungan at matatalim na tingin. Naramdaman ko ang mga mata nila na tumutusok sa aking likod. Ayan na, yung magkapatid na walang utang na loob. Kawawa naman si Mang Hector. Napakabait pa naman. Naku, pera lang ang habol ng mga iyan. Ang mga salita ay tila maliliit na batong ibinabato sa akin, hindi nakakasugat sa balat, ngunit dumudurog sa aking kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng yon, isang munting kabutihan ang sumalubong sa akin. Si Mang Cardo, ang matandang nagtitinda ng isda, ay palihim na nagdagdag ng isang isda sa supot na binili ko. Mag-ingat ka, iha, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Isang maliit na patak ng ulan sa gitna ng isang malawak na disyerto. Ngunit ang munting kabutihang iyon ay madaling natabunan. Pagdating ko sa tindahan ni Aling Cora, isang kaibigan ni Aling Marites, para bumili ng gatas, hinarang niya ako. Wala na akong pautang sa Risa, sabi niya ng malakas para marinig ng lahat ng naroon. Sige Cora, babayaran ko, sabi ko. Kinakapa ang iilang barya sa aking bulsa. Ngumisi siya. Hindi yan ang tinutukoy ko. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, puno ng pang-iinsulto. Bayaran mo muna ang utang na loob niyo kay Mang Hector bago ka humarap sa akin. Nakatayo ako roon, sa gitna ng tindahan, hawak ang mga barya na hindi sapat. Ang gatas na kailangan ng anak ko ay nasa estante lang, ngunit tila milya-milya ang layo. Ang mga tawa at bulungan sa paligid ko ay tila isang pader na
Humihiwalay sa akin sa buong mundo. Naiwan akong nakatayo roon, bigo, gutom, at labis na pinahiya. Ang laso ng tsismis ay mas mabisa pa sa anumang sandata. Pinapatay ka nito ng dahan-dahan mula sa loob. Umuwi akong dala ang bigat ng buong mundo sa aking mga balikat. Walang gatas para kay Leo. Tanging isang supot ng isda at ang nakakapasong kahihiyan ang aking dala. Pagpasok ko sa bahay, ang amoy ng nilulutong kanin ay sumalubong sa akin. Ngunit hindi nito napawi ang pait sa aking lalamunan. Naabutan ko si Nalia sa kusina. Tahimik na naghahanda ng aming tanghalian. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, tila robot. Ngunit sa pagpapatuloy niyang kumilos, ay may nakikita akong kakaibang tapang. Isang tapang na ipinanganak mula sa kawalan. "Ate," sabi niya, hindi lumilingon. Narinig ko sila. Narinig ko ang pinag-uusapan nila sa labas. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang balikat. "Huwag mo silang pakinggan." Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon mula kagabi, nakita ko ang isang kislap ng apoy sa kanyang mga mata, hindi na lamang purong takot. "Kasalanan ko to, ate. Kung hindi lang ako nagsalita." "Shh!" Putol ko sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. "Huwag na huwag mong sasabihin yan. Walang mali sa pagsasabi ng totoo, Nalia. Ang mali ay nasa kanila. Dahil pinipili nilang maging bulag at bingi." Sa hapagkainan, pinagsaluhan namin ang mumunting isda at kanin. Si Leo, sa kanyang kamusmusan, ay masayang kumakain. Walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa paligid namin. Habang pinapanood ko siyang ngumuya, isang desisyon ang nabuo sa aking puso. Hindi ako maaaring sumuko para sa kanila. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng dalawa, binuksan ko ang isang lumang baul na iniwan ni Inay. Sa ilalim ng mga damit at lumang litrato, naroon ang kanyang lumang makinang pantahi, isang dipadyak na Singer. Maalikabok na ito at medyo kinakalawang. Ngunit para sa akin, ito ay isang kayamanan. Ito ang sandata ni Inay noon para itaguyod kami. Ngayon, ito na rin ang magiging sandata ko. Inilabas ko ang lahat ng natitira kong retaso, mga tela na iba-iba ang kulay at disenyo. Sa liwanag ng isang maliit na gasera, nagsimula akong manahi. Gumawa ako ng mga pot holder, mga basahan, mga munting supot na pambili. Ang bawat padyak sa makina ay isang paglaban sa takot. Ang bawat tahi ay isang panata na hindi kami magugutom. Habang nananahi, isang pangalan ang pumasok sa aking isipan. Attorney Celestino Ibarra, isang abogadong tagabayan, kilala sa pagiging matapang at walang sinisino. Ngunit kilala rin siya sa pagiging mahal maningil. Saan ako kukuha ng pera? Ang tanong ay bumalik na parang isang sampal. Ngunit itinaboy ko ito. Kailangan kong subukan. Kinaumagahan, maaga akong gumising. Iniwan ko ang niluto kong almusal at isang maikling sulat para kay Nalia. Dala ang isang bayong na puno ng mga tinahi kong produkto at ang kakarampot na perang naipon ko mula sa mga labada. Sumakay ako ng tricycle papuntang bayan. Ang bayan ay ibang-iba sa aming baryo. Maingay, magulo, at walang pakialam. Walang mga matang mapanghusga, walang mga bulungang sumusunod sa akin. Dito, isa lang akong ordinaryong babae na sinusubukang mabuhay. Inilatag ko ang aking mga paninda sa isang sulok ng palengke, sa ibabaw ng isang lumang sako. Sa una, walang pumapansin. Ang mga tao ay dumadaan lang, abala, sa kanilang mga pinamimili. Ang init ng araw ay nagsimulang tumama sa aking balat. Ang pag-asa ko ay unti-unting nanlalamig kasabay ng pag-init ng semento sa ilalim ko. "Magkano ito, Ineng?" tanong ng isang matandang babae. Itinuturo ang isang set ng pot holder na may disenyong bulaklak. "20 piso lang po, nanay," sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa pag-asa.
Kinuha ng matanda ang mga potholder at sinuri ito. Nakita niya ang bawat tahi, ang bawat piraso ng tela na pinagdugtong-dugtong ko. Tumango-tango siya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na maraming kulubot. "Ang sipag mo naman, iha," sabi niya. "Sige, kukunin ko ito. At itong mga basahan na rin. Mukhang matibay ang pagkakagawa mo." Iniabot niya sa akin ang bayad at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, nakahawak ako ng perang pinagpaguran ko. Perang akin lamang. Hindi ito malaki, ngunit ang pakiramdam ay parang nakahawak ako ng ginto. Ang simpleng kabaitan ng estrangherong ito ay tila isang basong tubig sa isang taong nauuhaw. Nagbigay ito sa akin ng lakas. Ang unang bentang yon ay sinundan pa ng iba. May isang estudyanteng bumili ng supot, isang karinderya owner na bumili ng mga basahan, isang nanay na naawa sa akin at binili ang 2 set ng potholder kahit hindi niya kailangan. Hindi ko naubos ang lahat ng paninda ko, ngunit nang bilangin ko ang aking kinita sa pagtatapos ng hapon, may sapat na akong pambili ng pagkain para sa ilang araw-araw at may kaunti pang natira. Habang nagliligpit ako ng aking paninda, ang pagod at gutom ay dumadampi sa aking katawan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong damdamin na umuusbong, determinasyon. Tinitigan ko ang perang nasa aking palad. Ang bawat barya, bawat lukot na papel de bangko ay simbolo ng aking paglaban. Hindi ito sapat na pambayad sa isang abogado, pero sapat na ito para bigyan ako ng lakas ng loob na humarap sa kanya. Hindi na ako nag-atubili pa. Tinanong ko ang isang nagtitinda kung saan matatagpuan ang opisina ni Attorney Ibarra. Itinuro niya sa akin ang isang lumang gusali, 2 kanto lamang mula sa palengke. Ang bawat hakbang papalapit sa gusaling iyon ay isang pakikipaglaban sa takot na nasa loob ko. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, tila gusto nang kumawala sa aking dibdib. Ang law office ay nasa 2 palapag. Maliit lang ito, at amoy luma na papel at alikabok. Ang mga pader ay napapalibutan ng matataas na estante na puno ng makakapal na libro. Isang babae na nasa mga 30 anyos ang sumalubong sa akin mula sa kanyang mesa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang aking damit na simple, ang aking bayong na luma, at ang bakas ng pagod sa aking mukha. "Anong kailangan nila?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mataray at walang interes. "Gusto ko sanang makausap si Attorney Ibarra," sabi ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses. "May appointment ka ba?" "Wala po, pero..." Huminga ako ng malalim. Kailangan ko siyang makausap. Tungkol ito sa buhay at kamatayan. Ang mga salitang iyon ay tila nagpabago sa hangin sa silid. Tumaas ang kilay ng babae. Bago pa man siya makasagot, isang pinto sa likod niya ang bumukas. Lumabas ang isang lalaking nasa mga 50 anyos. Matangkad siya, medyo maputi na ang buhok sa kanyang sentido, at may suot na salamin. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila laging may malalim na iniisip. Ngunit ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay matalas at tila kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang kaharap niya. Siya si Attorney Ibarra. Narinig niya ang sinabi ko. Ang kanyang tingin ay napako sa akin. Sinuri niya ako, ang aking pagkatao, ang aking determinasyon, ang aking desperasyon. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan na tila 1 oras, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. "Papasukin mo siya, Agnes." Utos niya sa kanyang sekretarya. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. "Umupo ka." Pumasok ako sa kanyang opisina at naupo sa isang upuang kahoy sa harap ng kanyang malaking mesa. Hinintay ko siyang magsalita. Ang aking mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng aking mga hita. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin
ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa lahat ng aking pagpapanggap. Alam mo ba kung anong klaseng giyera ang pinapasok mo, Hija? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Handa ka bang masunog? Ang tanong ni Attorney Ibarra ay bumaon sa aking dibdib na parang isang punyal. Handa ka bang masunog? Hindi ko kailangang mag-isip. Hindi na. Ang apoy na tinutukoy niya ay matagal nang nag-aalab sa loob ko. Ang bahay na dapat sana'y kanlungan namin ay naging impyerno na. Ano pa ang katatakutan ko sa pagkasunog? Attorney, sagot ko. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito'y matatag, puno ng isang determinasyong kahit ako ay nagulat na taglay ko pala. Matagal na po kaming nasusunog. Ang gusto ko lang po ngayon ay hilahin palabas ng apoy ang kapatid ko. Kahit na ako na lang ang matupok ng tuluyan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing talim ng kanina. May nakita akong bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang bagay na hindi ko mawari. Respeto, marahil, o awa. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ikwento mo sa akin ang lahat, mula sa simula. At huwag kang mag-iiwan ng kahit isang detalye. At gaya ng agos ng isang sirang dam, bumuhos mula sa akin ang lahat. Ikinuwento ko ang pagdating ni Hector sa buhay namin, kung paano niya nakuha ang tiwala ni Inay, ang pagpanaw ni Inay, at kung paano ko siya tinanggap bilang isang ama. Ikinuwento ko ang aking mga sakripisyo, ang bawat sentimong inipon ko na ibinibigay ko sa kanya para sa kinabukasan daw namin. Pagkatapos ay ang gabi ng pag-amin ni Nalia, ang bawat salitang puno ng sakit at ang nakakakilabot na pag-amin at pagbabanta ni Hector. Habang nagsasalita ako, hindi niya ako pinutol. Nakikinig lang siya. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Sinusuri ang bawat emosyon na dumadaan sa aking mukha. Nang matapos ako, ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng tumulo. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng lahat ng aking binitawang salita. Ang pagsasabi nito sa ibang tao ay tila ginawang mas totoo, mas nakakatakot ang lahat. May ebidensya ka ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging profesional at direkta. Umiling ako. Wala po, attorney. Salita lang po ng kapatid ko laban sa salita niya. At sa baryo po namin, mas pinaniniwalaan siya. Mayaman siya. Maimpluwensya. Kami lang po. Ang salita ng biktima ay isang malakas na testimonya, Risa. Sabi niya, ngunit tama ka. Sa isang laban na ganito, kailangan natin ng higit pa sa salita. Tumayo siya at naglakad-lakad sa loob ng kanyang maliit na opisina. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Ang mga kasong ganito ay marumi at mahaba. Sisirain niya ang pangalan ninyo. Gagamitin niya ang pera niya para bilhin ang mga testimonya. Gagawin niyang sinungaling ang kapatid mo at ikaw. Isang desperadong babae na naghahabol ng pera. Tumigil siya sa paglalakad at humarap sa akin. At ang serbisyo ko ay hindi libre. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan ko. Dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bayong ang isang maliit na telang nakatali. Kalmado kong kinalas ang buhol at inilapag sa kanyang mesa ang lahat ng perang kinita ko sa palengke. Ang mga lukot na papel de bangko at ang mga barya ay tila napakaliit at nakakahiya sa ibabaw ng kanyang makintab at malaking mesang gawa sa nara. Ito pa lang po ang kaya ko, attorney. Sabi ko, ang kahihiyan ay bumabalik sa aking boses. Pero ipinapangako ko po, magtatrabaho ako araw at gabi. Maglalabada, mananahi, magtitinda, kahit ano po. Babayaran ko kayo kahit paabutin ako ng habambuhay. Tinitigan ni Attorney Ibarra ang pera sa mesa. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang muka ay hindi mabasa.
Inaasahan kong tatawanan niya ako o ipagtatabuyan palabas. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kinuha niya ang isang barya, ₱1 barya lang. Ito, sabi niya, itinaas ang barya. Ito ang paunang bayad mo. Pagkatapos, itinulak niya pabalik sa akin ang natitirang pera. Iuwi mo yan. Bumili ka ng gatas para sa anak mo at ng masarap na pagkain para sa kapatid mo. Kailangan ninyo ng lakas para sa laban na ito. Napatulala ako sa kanya, hindi makapaniwala sa aking narinig. Pero, attorney, ang bayad. Huwag mo munang isipin ang bayad, sabi niya, bumabalik sa kanyang upuan. Isipin mo kung paano mo poprotektahan ang kapatid mo. Mula ngayon, huwag ninyo siyang iiwanang mag-isa. Huwag kayong makikipag-usap kay Hector. Kung kausapin niya kayo, umalis kayo. Kung saktan niya kayo, tumakbo kayo at magsumbong agad sa pulis. At ikaw, itinuro niya ako. Gusto kong isulat mo ang lahat. Bawat detalye na maaalala mo tungkol sa pagbabago ng kilos ni Hector. Bawat salitang kahina-hinala na sinabi niya, bawat araw na umuuwi siyang lasing. Isulat mo lahat. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang aming pag-uusap. Babalik ako sa baryo ninyo sa loob ng ilang araw. Mag-iimbestiga ako ng palihim. Sa ngayon, mag-ingat kayo. At maging matatag. Lumabas ako sa kanyang opisina na parang lumulutang. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan, napalitan ng isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. May kakampi na kami. May isang taong nakikinig. Ngunit pagdating ko sa sakayan ng tricycle, isang pamilyar na mukha ang nagpatigil sa aking mundo. Nakatayo sa kabilang kalsada, nakatingin sa akin ay si Raviel, ang anak ni Hector. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pag-aalala. Nang magtama ang aming mga mata, agad siyang umiwas at nagmamadaling umalis na wala sa karamihan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa aking katawan. Nakita niya kaya akong pumasok sa opisina ng abogado? Kung oo, ano ang gagawin niya? Magsusumbong ba siya sa kanyang ama? Ang munting pag-asang naramdaman ko kanina ay biglang nabahira ng panibagong takot. Ang giyera ay hindi pa nagsisimula, ngunit nararamdaman ko na ang mga mata ng kaaway sa lahat ng dako. Ang biyahe pauwi ay puno ng agam-agam. Ang imahe ni Raviel, ang kanyang mga matang puno ng lungkot at pag-iwas ay hindi maalis sa aking isipan. Kalaban ba siya o kakampi? Ang tanong na yon ay isang matalim na tinik na nakabara sa aking lalamunan. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng nakakabininging katahimikan. Kadalasan, sa mga oras na ito, maririnig ko ang mahinang pag-awit ni Nalia o ang masayang paglalaro ni Leo. Ngunit ngayon, wala. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang tanawing bumungad sa akin ay nagpahinto sa pagtibok ng aking puso. Ang aming munting sala ay parang dinaanan ng buhawi. Ang mga unan ng upuan ay nakakalat sa sahig. Ang plorera na bigay pa ni Inay ay basag at ang mga tuyong bulaklak ay nakasabog na parang mga buto. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Hector. Ang mukha niya ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Saan ka nanggaling, Risa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Nagpunta ka sa bayan, hindi ba? Nagtinda ka. At pagkatapos, saan ka pa nagpunta? Sa isang sulok, nakita ko si Nalia. Yakap-yakap si Leo na umiiyak ng tahimik. Pinoprotektahan ng kapatid ko ang anak ko. Ang kanyang katawan ay isang kalasag laban sa halimaw na nasa aming harapan. Ang senyales na yon ang nagpabalik sa akin sa katinuan. Wala kang pakialam kung saan ako nanggaling. Sagot ko. Pilit pinatatag ang aking boses.
Inilagay ko ang aking bayong sa sahig at dahan-dahang lumakad papunta sa kinaroroonan ni Nalia. Ang bawat hakbang ay maingat, tila naglalakad ako sa isang manipis na yelo. Aba, lumalaban ka na ngayon? Humalakhak siya, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Dahil ba nagpunta ka sa abogadong yan? Sa tingin mo matatakot mo ako? Nagsumbong na sa akin ang anak ko. Alam ko ang lahat. Ang mga salita niya ay isang kumpirmasyon. Si Raviel, nagsumbong siya. Isang matinding kirot ng pagtataksil ang sumaksak sa akin. Ngunit wala ng oras para doon. Ang panganib ay narito na, sa aming harapan. Umalis ka na sa pamamahay na ito, Hector. Sabi ko, nakarating na ako sa tabi ni Nalia at hinawakan ang kamay niya. Hindi ka na welcome dito. Ang aking sinabi ay tila isang mitya na nagsindi sa kanyang galit. Sa isang iglap, sinugod niya ako. Hinila niya ako sa buhok at ang aking ulo ay napasubsob sa pader. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking anit at nakakita ako ng mga bituin sa aking paningin. Ate! Sigaw ni Nalia, puno ng takot. Huwag, Lolo! Sigaw ni Leo. Ang kanyang munting boses ay basag sa pag-iyak. Walang aalis. Sigaw ni Hector. Ang kanyang hininga ay mabaho sa alak. Akin ang bahay na ito. Akin kayong lahat. Naiintindihan mo ba yan? Hanggat nakatira kayo sa ilalim ng pamumong ko, pag-aari ko kayo. Itinulak niya ako palayo at bumagsak ako sa sahig. Tumama ang aking siko sa isang piraso ng basag na florera. Naramdaman ko ang isang mainit na likidong dumadaloy sa aking braso. Dugo. Ang paningin sa aking sariling dugo ay tila may ginising sa loob ko. Isang bagay na primordial, isang galit na mas matindi pa sa anumang naramdaman ko. Ito na ang huli. Hindi na mauulit pa. Gamit ang lahat ng aking lakas, bumangon ako. Hindi ko ininda ang sakit. Hindi ko pinunasan ang dugo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mga mata ay nag-aapoy. Tapos na, Hector, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakatakot na kalma. Maaring sayo ang bahay na ito. Maaari mong sirain ang lahat ng gamit dito. Ngunit hindi kami pag-aari ng kahit sino. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo, hindi lang sa kapatid ko, kundi sa lahat ng sakit na idinulot mo sa pamilyang ito. Bago pa siya makakilos, kinuha ko ang kamay ni Nalia, binuhat si Leo, at tumakbo kami palabas ng bahay. Wala kaming dalang kahit ano, maliban sa mga suot naming damit. Tumakbo kami sa gitna ng daan, walang patutunguhan. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, kabilang na si Aling Marites. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong tsismis at pagkabigla. Ngunit wala sa kanila ang lumapit para tumulong. Mga manonood lamang sila sa aming trahedya. Ang sigaw ni Hector ay humahabol sa amin. Bumalik kayo dito, mga walang utang na loob. Saan kayo pupunta? Walang tutulong sa inyo. Ngunit hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang kami sa pagtakbo. Ang dugo mula sa aking braso ay tumutulo sa lupa, tila nagmamarka sa landas ng aming paglaya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi ko alam kung saan kami matutulog ngayong gabi. Ang alam ko lang, ang bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay isang hakbang papalapit sa katarungan. Ang bahay na dating simbolo ng aming mga pangarap ay naging isang kulungan. At sa gabing iyon, kahit sugatan at walang-wala, sa wakas ay nakalaya kami. Ang gabi ay mabilis na bumagsak, tila isang itim na kumot na lalong nagpabigat sa aming kalagayan. Ang pagtakbo namin ay napalitan ng paglalakad, pagkatapos ay paghila sa aming mga pagod na paa. Si Leo, na kanina'y buhat-buhat ko, ay ibinaba ko na at ngayon ay hawak na ang aking kamay. Ang kanyang mga hakbang ay maliliit at mabagal. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan na ng mahihinang hikbi. Mama, I'm hungry. Bulong niya. Ang kanyang boses ay paos. I'm sleepy. Ang bawat salita niya ay isang karayom na tumutusok sa aking puso.
Napatingin ako kay Nalia. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Ate, sorry, sabi niya. Kung hindi dahil sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Putol ko. Kahit na ang sarili kong lakas ay paubos na. Walang may kasalanan dito kundi siya. Naupo kami sa gilid ng kalsada sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang sugat sa aking braso ay medyo tumila na sa pagdurugo, ngunit kumikirot pa rin ito sa bawat tibok ng aking pulso. Hinubad ko ang panyo sa aking buhok at itinali ito ng mahigpit sa aking sugat. Isang pansamantalang lunas. Nasaan kami pupunta? Wala kaming kamag-anak sa bayang ito, maliban kay Kapitan Arman na tumalikod na sa amin. Ang mga kaibigan ko noon ay mga kaibigan na rin ni Aling Marites ngayon. Ang bawat pinto sa baryong ito ay sarado para sa amin. Niyakap ko ang aking mga tuhod at ipinikit ang aking mga mata. Ang desperasyon ay isang malamig na tubig na unti-unting pumupuno sa aking mga baga. Nilulunod ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kawalan ng pag-asa. Paano ko poprotektahan ang dalawang taong ito kung pati ang sarili ko ay hindi ko na kayang itayo? Sa gitna ng aking pag-iisip, isang sinag ng ilaw ang tumama sa aming mga mukha. Isang motorsiklo ang huminto sa aming harapan. Ang ugong ng makina nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Kinabahan ako. Si Hector ba ito? Hinigpitan ko ang yakap kay Leo. Inihahanda ang sarili sa kung ano man ang darating. Ngunit ang taong bumaba mula sa motorsiklo ay hindi si Hector. Si Mang Cardo, ang matandang nagtitinda ng isda. Ang nag-iisang tao sa baryo na nagpakita sa akin ng kabutihan. Risa, iha, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakita ko kayo kanina na tumatakbo. Sinundan ko kayo. Diyos ko, anong nangyari sa braso mo? Hindi ako makasagot. Ang biglaang pagpapakita niya ng kabaitan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagdurusa, ay nagpabagsak sa lahat ng pader na itinatayo ko. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Umiyak ako, hindi lang dahil sa sakit at takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Halika na, sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Delikado. Pero Mang Cardo, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi, wala po kaming mapupuntahan. Mayroon, sagot niya. Sa amin. Maliit lang ang bahay namin, pero may lugar doon para sa inyo. Sumakay kami sa kanyang motorsiklo. Ako sa likod, si Nalia sa sidecar habang kalong si Leo. Ang biyahe ay maikli lang. Ang bahay ni Mang Cardo ay nasa kabilang dulo ng baryo, malapit sa dalampasigan. Maliit nga ito, gawa sa kawayan at nipa. Ngunit pagpasok namin, sinalubong kami ng init at amoy ng sinaing. Ang asawa ni Mang Cardo, si Aling Elia, isang babaeng may malumanay na muka, ang nagbukas ng pinto. Walang tanong, walang paghuhusga. Ang nakita lang namin sa kanyang mga mata ay purong pag-unawa. Halika kayo mga anak, sabi niya. Inalalayan kami papasok. Naghanda ako ng mainit na sabaw. Ginamot niya ang aking sugat gamit ang mga dahon ng bayabas na pinakuluan. Pinakain niya kami ng mainit na kanin at tinolang isda. Habang kumakain kami, ikinuwento ni Mang Cardo na matagal na niyang naririnig ang mga chismis tungkol kay Hector. Hindi lang tungkol sa pagiging sugarol nito, kundi pati na rin sa pagiging mabigat ang kamay. Hindi lang siya makapagsalita dahil takot din siya sa impluwensya ni Hector. Maraming may utang na loob dyan kay Hector, paliwanag ni Mang Cardo habang isinasalina ng sabaw ang aming mga mangkok. Pinapautang niya ang mga mangingisda kapag walang huli, pero ang tubo ay parang dugo na sinisipsip. Marami siyang hawak sa leeg dito, Risa.
kaya't walang nangahas na kumalaban sa kanya. Pero ang ginawa niya sa inyo ngayong gabi, sobra na. Hindi na ito tama. Si Aling Elia naman ay naglatag ng isang malinis na banig sa sahig ng kanilang munting sala. Dito muna kayo matulog ngayong gabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing na parang isang oyayi. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo dito. Nang mahiga kami sa banig, si Nelia sa isang tabi, si Leo sa gitna, at ako sa kabila. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Isang kapayapaang ilang araw ko nang hindi naramdaman. Ang bubong na yari sa nipa, sa itaas namin, ay mas ligtas at mas mainit kaysa sa konkretong bubong ng bahay na tinakasan namin. Pinagmasdan ko si Leo. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag na. Ang takot sa kanyang muka ay napalitan ng katiwasayan ng isang batang ligtas sa piling ng kanyang ina. Hinaplos ko ang kanyang buhok at hinalikan siya sa noo. Pagkatapos ay binalingan ko si Nelia. Nakapikit na siya, ngunit alam kong hindi pa siya tulog. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Matulog ka na, bulong ko. Bukas, haharapin natin ang umaga. Hindi siya sumagot, ngunit naramdaman ko ang marahan niyang pagpisil sa aking kamay. Isang pagpisil na nagsasabing, "Salamat ate, magkasama tayo dito." Bago ako tuluyang lamunin ng antok, naisip ko ang kabaitan ng mag-asawang Cardo at Eli. At sa isang mundong puno ng mga taong mapanghusga at duwag, mayroon pa ring mga taong handang magbukas ng kanilang pinto at puso. Kahit na sila mismo ay walang gaanong maibibigay. Hindi nila inalok sa amin ang kayamanan o kapangyarihan. Inalok nila ang isang bagay na mas mahalaga pa. Isang kanlungan sa gitna ng unos. At sa gabing iyon, sa sahig ng isang maliit na kubo sa tabi ng dagat, sa kabila ng aking sugat at ng kawalan ng katiyakan sa hinaharap, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon dahil alam kong hindi na kami nag-iisa. Nagising ako sa amoy ng kape at sinangag. Ang sinag ng araw ay marahang pumapasok sa mga siwang ng dingding na kawayan, gumuguhit ng mga gintong linya sa sahig. Sa isang saglit kinalimutan ko ang lahat. Naramdaman ko lang ang payapang umaga, ang mahinang paghampas ng alon sa di kalayuan, at ang mainit na katawan ni Leo na nakayakap pa rin sa akin. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Bumangon ako at nakita ko ang aking braso na may benda, ang alaala ng nakaraang gabi, ang basag na plorera, ang galit sa mga mata ni Hector, ang aming pagtakbo sa dilim, ay bumalik na parang isang malaking alon na humampas sa aking diwa. Napaupo ako sa banig at ang bigat ng katotohanan ay muling pumatong sa aking mga balikat. Ano na ang susunod? Paano ko bubuhayin ang aking pamilya habang ipinaglalaban ang isang giyerang hindi ko tiyak kung maipapanalo? Magandang umaga, Iha, bati ni Aling Elia. May hawak na 2 tasang kape. Inabutan niya ako ng isa. Kumusta ang tulog mo? Mabuti po, Aling Elia. Maraming salamat po sa lahat. Sagot ko. Ang aking boses ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Habang nag-aalmusal kami ng pritong tuyo at sinangag, isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang kubo. Bumaba mula rito si Attorney Ibarra. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang suot na barong ay tila hindi nababagay sa buhanginan ng dalampasigan. Attorney, gulat kong sabi, nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. May nagparating sa akin ng balita. Hindi niya sinabi kung sino, ngunit ang kanyang mga mata ay lumingon saglit kay Mang Cardo na tahimik na nag-aayos ng kanyang lambat. Pinapasok siya ni Mang Cardo at pinaupo sa isang silyang kawayan. Tiningnan ni Attorney Ibarra ang sugat sa aking braso. Iyan, sabi niya, ay ebidensya. Kailangan nating pumunta sa health center mamaya. Kailangan mong makakuha ng medical certificate. Ito ang unang patunay natin sa karahasan niya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Nelia na kanina patahimik sa isang sulok.
Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Nelia, kailangan kitang makausap. May kilala akong social worker sa bayan. Tutulungan kanyang ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman mo. Ang kanyang testimonya tungkol sa kalagayan mo ay napakahalaga sa kaso. Inilabas niya mula sa kanyang leather briefcase ang isang maliit na notebook at isang ballpen. Ito ang notebook na sinabi niya sa akin. At ikaw, Risa, sabi niya, iniaabot ito sa akin. Simulan mo nang isulat ang lahat. Huwag mong kalimutan ang utos ko. Ang pagdating niya, ang kanyang mga malinaw na utos ay tila isang tanglaw sa gitna ng kadiliman. Binigyan niya ako ng direksyon. Binigyan niya ako ng mga konkretong hakbang na dapat gawin. Nawala ang pakiramdam kong nag-iisa ako sa isang bangka na walang sagwan. Pagkaalis ng abogado, sinubukan kong ibalik ang tulong na ibinigay sa amin. Tinulungan ko si Aling Elia sa pag-eempake ng mga tuyong isda, pusit, at iba pang produktong dagat na ibinebenta ni Mang Cardo sa bayan. Habang maingat kong isinasalansan ang mga tuyo sa maliliit na plastik, napansin ko ang kalidad nito. Sariwa, malinis ang pagkakabilad. Naalala ko ang presyo ng mga ganito sa palengke ng bayan. Halos doble. Isang ideya ang biglang sumibol sa aking isipan. Isang maliit na binhi ng pag-asa. Paano kung ako mismo ang magbenta nito? Hindi sa palengke, kung saan kailangan kong makipagsiksikan, kundi sa ibang paraan, sa mga opisina, sa mga guro. Mama, are we fishermen now like Lolo Cardo? Tanong ni Leo, na kanina pa pinaglalaruan ang ilang maliliit na kabibe sa sahig. Ngumiti ako, ang unang totoong ngangiti sa loob ng maraming araw. Hinaplos ko ang kanyang buhok. No, anak, we're learning how to catch our own future. Samantala, sa kabilang panig ng baryo, nagising si Raviel sa isang bahay na amoy alak at galit. Nakita niya ang nagkalat na bubog sa sahig, ang mga sirang gamit. Nakita niya ang kanyang ama na natutulog sa sofa. Yakap-yakap ang isang bote ng emperador. Ang konsensya ay isang matalim na kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Hindi niya sinabi sa ama ang tungkol sa abogado para saktan si Risa. Ginawa niya yon dahil sa takot, sa gulat, sa isang baluktot na ideya ng pagiging lohikal sa pamilya. Pero hindi niya inakala na hahantong sa ganito. Ang paningin sa duguan at sugatang si Risa kagabi habang tumatakbo kasama ang umiiyak na si Leo ay isang imaheng paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa tabi ng basag na florera, nakita niya ang isang maliit at punit na piraso ng tela. Isang piraso mula sa duster ni Risa. Dinampot niya ito at itinago sa kanyang bulsa. Isang paalala ng kasalanang hindi niya kayang takasan. Dala ng matinding pagsisisi, gumawa siya ng isang bagay na hindi niya pinag-isipan. Kumuha siya ng pera mula sa kanyang ipon, isinilid sa isang sobre, at nagsulat ng 2 salita sa isang maliit na papel. Para sa gamot, patawad. Nang gumabi, naglakad siya patungo sa dulo ng baryo, sa dalampasigan. Mula sa dilim, pinanood niya ang kubo ni Mang Cardo. Nakita niya ang anino ni Risa at Nalia sa loob. Sa liwanag ng gasera, tahimik siyang lumapit sa pinto. Maingat na inilagay ang sobre sa isang maliit na siwang sa kawayang pader at mabilis na umalis. Dala-dala ang bigat sa kanyang puso. Ilang sandali pa, lumabas si Nalia para magtapon ng tubig. Isang puting bagay sa tabi ng pintuan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang sobre. Kinabahan siya. Dahan-dahan itong dinampot na tila isang ahas na handang tumuklaw. Pumasok siya sa loob. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pagtataka at takot. Inabot niya ito sa akin. Ate, bulong niya. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, naroon ang ilang pirasong tig-100 piso at ang maliit na papel na may 2 salita. Para sa gamot. Patawad. Nagkatinginan kami ni Nalia. Ang pera ay isang biyaya, isang sagot sa aming mga panalangin
Ngunit ang misteryo sa likod nito ay isang bagong panganib. Ate, kanino galing to? Tanong ni Nalia. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Patibong ba ito? Isang paraan ni Hector para palabasin na kami ay nagpapabayad? Tinitigan ko ang sulat kamay. Hindi ito sulat ni Hector. At ang mga salitang patawad ay hindi kailanman manggagaling sa bibig ng lalaking iyon. Isang tao lang ang nasa isip ko. Isang taong nakita kong puno ng lungkot at pagsisisi. Si Raviel. Ang puso ko ay naguluhan. Ang perang ito ay hindi isang patibong. Ito ay isang paghingi ng tawad. Ito ay dugo mula sa sariling anak ng aming kaaway. Pinagmasdan ko ang pera sa aking kamay. Ito ay makakatulong sa amin. Napakalaking tulong. Ngunit ang pagtanggap nito ay tila isang pakikipagkasundo sa isang anino. Kinuha ko ang sobre at itinago ito nang maingat sa aking bayong. Hindi ko ito itatapon. Ngunit hindi ko rin ito gagastusin. Hindi pa. Ang perang ito ay isang ebidensya, isang patunay ng pagkakasala na nararamdaman ng anak ni Hector. At balang araw, sa tamang panahon, maaari itong maging isang sandata. Sa gabing iyon, bago matulog, binuksan ko ang notebook na bigay ni attorney. Ibarra. Sa unang pahina, sa liwanag ng gasera na ang apoy ay sumasayaw-sayaw, isinulat ko ang unang pangungusap ng aming laban. Isinulat ko ang tungkol sa basag na plorera. Isinulat ko ang tungkol sa dugo sa aking braso. At isinulat ko ang tungkol sa isang sobre na puno ng pera at pagsisisi. Ang binhi ng katarungan ay naitanim na. At sa tulong ng kinabukasan, sinamahan ako ni Aling Elia sa Rural Health Center. Ang nurse na sumuri sa akin ay matanda na at may mababait na mukha. Habang ginagamot niya ang sugat ko, nakita niya ang mga pasa sa aking braso, mga lumang marka ng paghawak ng mahigpit ni Hector. Away mag-asawa ba ito, iha? Mahina niyang tanong. Puno ng pag-unawa. Umiling ako. Padrasto ko po. Ang dalawang salitang yon ay sapat na. Tumango siya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang 1,000 kwentong katulad ng sa akin na marahil ay narinig na niya. Maingat niyang isinulat ang lahat sa isang medical certificate. Bawat pasa, bawat gasgas, ang papel na yon na may selyo ng gobyerno ay naging unang piraso ng aming baluti. Pagkatapos, hinatid ko si Nalia sa bayan para sa unang pagkikita nila ng social worker na inirekomenda ni Attorney Ibarra. Ang pangalan niya ay Ginang Mireya Solis. Ang opisina niya ay hindi isang malamig na klinika, kundi isang maliit na silid sa likod ng public library, puno ng mga libro, mga unan sa sahig, at mga halamang nakasabit sa bintana. Si Ginang Solis ay may malumanay na ngiti at mga matang nakikinig. Iniwan ko si Nalia sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang isang matinding kaba. Paano kung hindi magsalita si Nalia? Paano kung ang sakit ay masyadong malalim para hukayin pa? Naghintay ako sa labas. Ang aking mga kamay ay pinagpapawisan habang nakikinig sa mga bulungan ng mga aklat sa paligid ko. Halos 1 oras ang lumipas bago bumukas ang pinto. Lumabas si Nalia. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namamaga. Ngunit sa kanyang mukha, may isang bagay na bago. Isang bahagyang gaan na parang isang mabigat na pasanin ang nabawasan mula sa kanyang mga balikat. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang siya. Ngunit nang malapit na kami sa dalampasigan, bigla siyang nagsalita. Ate, sabi niya, nakatingin sa dagat. Sabi ni Mami Rhea, hindi raw ako isang basag na plorera. Isa raw akong mosaic. Mosaic? Nagtataka kong tanong. Oo. Yung sining nagawa sa mga pira-pirasong bubog, paliwanag niya. Sabi niya, kahit nabasag ako, ang mga piraso ko ay maaaring buuin muli para makagawa ng isang bagay na mas maganda at mas matatag. Isang mainit na luha ang dumaloy sa aking pisngi. Ang simpleng metapora na yon ay isang regalong mas mahalaga pa sa ginto. Ito ang unang pagkakataon
na narinig kong tinukoy ni Nalia ang kanyang sarili bilang isang bagay na buo, hindi isang bagay na sira. Ngunit habang kami ay nagsisimulang pulutin ang mga piraso ng aming buhay, si Hector naman ay nagsisimula ng gumawa ng sarili niyang mga hakbang. Hindi na siya nagpakita sa kubo ni Mang Cardo. Hindi na niya kami sinigawan o pinagbantaan. Ang kanyang bagong estratehiya ay mas tahimik, mas tuso, at mas mapanganib. Nagsimula sa mga maliliit na bagay. Ang mga suki ni Mang Cardo sa palengke ay biglang hindi na bumibili sa kanya. Sinasabi nilang may iba na raw silang kinukunan o kaya'y biglang nangasim daw ang isda ni Mang Cardo. Ang pangingisda niya ay humina rin. Ang lambat niya ay laging may butas tuwing umaga na tila sinadyang sirain ng kung sino. Ang kanilang maliit na kita ay unti-unting nauubos. Pagkatapos, ang tsismis ay nagbago ng anyo. Hindi na lang kami ang walang utang na loob. Ang kwento ngayon, ayon kay Aling Marites, ay kinukulam daw namin si Mang Cardo at Aling Elia para kampihan kami. Na ako raw ay isang manggagamit na handang sirain ang buhay ng iba para lang sa sarili kong kapakanan. Isang hapon, habang naglalaba ako sa pampublikong poso, hinarap ako ni Aling Marites. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang at ang kanyang boses ay matinis na parang isang kuliglig. "Hoy Risa," sigaw ni Katia, sapat na para marinig ng lahat ng naroon. "Walang hiya ka. Pati ang kabuhayan ni Cardo ay sinisira mo. Ahas ka talaga. Lumayas na kayo sa baryo na ito. Nagdadala lang kayo ng kamalasan." Ang mga babaeng naroon ay nagtinginan. Ang iba'y may pag-ayon sa kanilang mga mata. Wala akong sinabi. Ano pa ang sasabihin ko? Ang katotohanan ay walang halaga sa mga taong mas gusto ang makatas na kasinungalingan. Tahimik ko na lang binuhat ang aking planggana at naglakad palayo. Ang kanilang mga tawanan at pangungutya ay sumusunod sa akin na parang isang pulutong ng mga gutom na aso. Ang ginagawa ni Hector ay malinaw na. Hindi niya kami kailangang saktan ng pisikal. Ang kailangan niya lang gawin ay ihiwalay kami sa mga taong tumutulong sa amin. Gutumin kami. Palayasin kami nang hindi niya dinudumihan ang sarili niyang mga kamay. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang kita namin mula sa pagtitinda ng mga tinahi ko. Halos hindi na ito sumasapat. Nakikita ko ang pag-aalala sa mga mata ni Mang Cardo at Aling Elia. Kahit pilit nila itong itinatago, ang utang na loob ko sa kanila ay lumalaki sa bawat araw, ngunit ang kakayahan kong makatulong ay lumiliit. Isang gabi, habang nagsusulat ako sa aking notebook, naririnig kong nag-uusap sa labas ang mag-asawa. "Hindi ko na alam, Elia," sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. "Kung magpapatuloy ito, wala na tayong isasaing sa susunod na linggo." "Huwag kang magsalita ng ganyan, Cardo," sagot ni Aling Elia. "Hindi natin sila maaring palayasin. Saan sila pupunta?" Ang pag-uusap nila ay isang sampal sa aking mukha. Kami ang dahilan ng kanilang paghihirap. Ang aking laban ay nagiging pasanin na rin nila. Isinara ko ang aking notebook. Ang ideya na sumibol sa aking isipan ilang araw na ang nakalipas, ang pagbebenta ng mga tuyong isda ay hindi na lamang isang pagpipilian. Ito na ang aming tanging pag-asa. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong lumaban, hindi lang para sa aking pamilya, kundi para na rin sa pamilyang kumupkop sa amin. Ang apoy sa loob ko ay muling nag-alab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito apoy ng galit. Ito ay apoy ng determinasyon. Hindi ako magpapagutom. Hindi kami aalis. Dito mismo sa baryong ito, sa harap ng mga taong humuhusga sa amin, dito ko itatayo ang aming bagong buhay. Kinabukasan, maaga pa, nagising ako na may malinaw na plano. Kinakausap ko ang sarili ko. "Ngayon na, Risa, ngayon ka magsisimula." Pinuntahan ko si Mang Cardo. Naabutan ko siyang nag-aayos ng kanyang mga lambat. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Mang Cardo," sabi ko,
Gusto ko pong tulungan kayo. Ako na po ang magbebenta ng inyong mga produkto sa bayan. Tumingin siya sa akin, nagulat. Paano, Risa? Alam mo naman ang chismis. Hindi po ako sa palengke magtitinda. Paliwanag ko. Sa mga opisina po. Sa mga eskwelahan. Direkta sa mga empleyado. Alam ko pong marami doon ang mahilig sa tuyo at daing. Sa una, nag-aalangan siya. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Ang pag-asa na noon pa'y wala na sa kanya ay unti-unting muling sumilay. Sige, Risa, sabi niya sa wakas. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Subukan natin. Kinuha ko ang kanyang pinakamagandang klase ng tuyong isda at pusit. Maingat kong inilagay ang bawat isa sa maliliit na supot na may pangalan ni Mang Cardo. Ang aking bayong ay muling napuno. Ngunit ngayon, may mas mabigat na responsibilidad itong dala. Hinatid ako ni Mang Cardo sa bayan gamit ang kanyang tricycle. Bumaba ako sa tapat ng munisipyo. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Hindi ito naging madali. Sa bawat opisina na pinasok ko, may mga tinging mapanghusga. May mga bulungang sumusunod sa akin. Ang iba'y tumanggi, ang iba'y bumili na lamang upang hindi na ako makulit. Ngunit sa bawat pagtanggi, mas lalo akong nagpupursige. Isipin ko lang ang mukha ni Leo, ang kaligtasan ni Nalia, at ang kabaitan ni Mang Cardo, at biglang nagiging bakal ang aking kalooban. Ate Risa! Isang boses ang tumawag sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Nalia. Kasama si Ginang Mireya Solis, katatapos lang ng kanilang session. Ang mukha ni Nalia ay mas magaan na ngayon at si Ginang Solis naman ay may nakagawi ang pagiging kalmado. Kumusta po, Ma'am Mireya? Bati ko. Nalia, anak, kumusta? Mabuti po, ate. Ngiti niya. Ano po yung binebenta nyo? Ipinakita ko sa kanila ang mga tuyong isda. Galing kay Mang Cardo. Paliwanag ko. Sariwa at masarap. Kumuha si Ginang Solis ng isang supot ng tuyo. Magkano? 50 piso po, ma'am. Ang mura naman, sabi niya, at may nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Risa, pwede ba kitang makausap sandali? Lumayo kami kina Nalia. Alam ko ang sitwasyon mo, Risa, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Hindi lang mula kay Nalia, kundi pati na rin kay Attorney Ibarra. Isa sa mga kaibigan ko ang nagtatrabaho sa munisipyo. Narinig niya ang chismis tungkol sa inyo. At alam ko rin ang ginagawa ni Hector kina Mang Cardo. Huminga siya ng malalim. May iniisip ako. Ako at ang ilan kong mga kaibigan, gusto naming tulungan kayo. Maaari naming bilhin ang mga produkto ninyo, hindi lang tuyo at daing, kundi pati na rin ang mga tinahimong pot holder. Pero hindi namin kayang bilhin lahat. Kailangan mo ng mas malaking merkado. Nagulat ako. Paano po? Ako mismo ang gagawa ng flyers, sabi niya. Mayroon akong koneksyon sa mga eskwelahan at opisina dito sa bayan. Ilalagay ko ang pangalan ni Mang Cardo. Sasabihin kong galing sa isang kooperatiba ng maliliit na mangingisda. Hindi na kailangan pang malaman ng mga tao na ikaw ang nagtitinda. At ilalagay ko rin ang mga litrato ng mga tinahi mo. Isang pag-asa ang biglang sumiklab sa aking puso. Ito na ang pagkakataon namin. Isang lihim na pagtulong mula sa isang estranghero. Maraming salamat po, Ma'am Mireya. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Huwag mo akong pasalamatan, Risa. Ngiti niya. Labanan mo si Hector. Ipakita mo sa kanya na ang isang babae, kahit pa inaapi, ay kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa pagtatapos ng araw na ubos ko ang lahat ng paninda ko. Hindi lang sa mga benta ko, kundi pati na rin sa tulong ni Ginang Solis na nag-umpisa na rin kumuha ng mga order para sa susunod na araw. Sa unang pagkakataon, umuwi akong may dalang mas malaking pera kaysa dati. Nang ipakita ko ang kita kay Mang Cardo at Aling Elia, hindi nila mapigilan ang pagluha.
Ang nangiti sa kanilang mga labi ay higit pa sa anumang pasasalamat. Ngunit ang balita ng aking biglaang tagumpay ay hindi nagtagal at umabot sa tenga ni Aling Marites. Isang hapon, nakita ko siya sa kanto. May kausap na isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa akin, puno ng pagdududa at galit. Saan kaya kumukuha ng pera yan? Narinig kong bulong niya. Mukhang may nakapulot ng bago. Baka naman may pinatong na iba. Ang mga salita niya ay tila isang lason. Alam kong muli itong kakalat. Alam kong gagawa na naman sila ng isang bagong kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-iisa. Nilingon ko si Aling Marites at ngumiti. Isang nangiting puno ng pagtatago ng libong lihim, isang nangiting hindi niya mababasa. Hayaan siyang maghinala. Hayaan siyang magpatuloy sa kanyang pagdududa. Dahil ang aming laban ay nagiging mas matatag na ngayon at ang mga tulong na aming natatanggap ay mula sa mga anino. Mga lihim na kamay na hindi niya kailanman maaabot. Ang mga sumunod na linggo ay naging abalang-abala. Ang negosyo ng tuyo at daing ni Mang Cardo sa tulong ng network ni Ginang Solis ay lumago ng husto. Mula sa mga opisina at eskwelahan, sunod-sunod ang mga order. Gumawa rin ako ng mas maraming pot holder at basahan na mabilis ding nabibenta. Sa kauna-unahang pagkakataon, may sapat na kaming pera, hindi lang para sa pagkain, kundi pati na rin para sa mga bayarin sa abogado at sa gamot ni Nalia. Ang pagiging abala ay isang lunas. Hindi ko na gaanong naiisip ang mga tsismis ni Aling Marites. Ngayon, meron na akong bagong armas. Ang kakayahan kong kumita at maging independent. Ang bawat sentimong kinikita ko ay isang patunay na hindi kami magugutom, hindi kami mapapalayas, at higit sa lahat, hindi kami magpapatalo. Dumating ang araw na ipinatawag kami ni Attorney Ibarra sa kanyang opisina. Kasama ko si Nalia, na ngayon ay mas tahimik ngunit mas matatag na. Ang mga session niya kay Ginang Solis ay malaki ang naitutulong. Nakakayanan niyang tingnan ang kanyang sarili sa salamin nang walang takot. Kahit na paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ang bangungot. May balita ako sa inyo, sabi ni Attorney Ibarra, hawak ang isang folder. Formal na tayong naghain ng kaso. Nagpadala na tayo ng subpoena kay Hector. Isang kaba ang kumalat sa aking tiyan. Ito na. Ang laban ay nagsimula na. Ngunit hindi ito magiging madali. Dagdag niya. Si Hector, gaya ng inaasahan, ay nagbigay ng kanyang kontrasalaysay. Sinasabi niyang gawa-gawa lang daw lahat ng kwento ni Nalia para makaganti sa kanya. Mayroon na rin siyang mga saksi. Mga taong nagsasabing napakabait niya raw na padrasto. Naiintindihan ko kung sino ang mga saksi niya. Malamang ay mga pinautang niya o mga taong binigyan niya ng pabor. At syempre, kasama doon si Aling Marites. Pero attorney, tanong ko, paano po yung medical certificate ko at yung mga sinulat ko? Malaki ang tulong niyan, Risa. Paliwanag ni Attorney Ibarra. Ang iyong medical certificate ay nagpapatunay ng pisikal na pinsala. Ang iyong mga sinulat ay nagpapakita ng pattern ng kanyang pag-uugali at ng iyong determinasyon. Ngunit kailangan pa rin natin ng mas solidong ebidensya. Isang bagay na hindi kayang pabulaanan ng kahit sinong testigo. Umuwi kami na may halo-halong damdamin. May pag-asa dahil sa formal na paghahain ng kaso, ngunit may takot din dahil sa mga hadlang na tiyak na haharapin namin. Ate, anong gagawin natin? Tanong ni Nalia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi ko alam, anak, pero hindi tayo susuko. Sa mga gabing iyon, hindi na ako makatulog ng mahimbing. Naghahanap ako ng kasagutan. Paulit-ulit kong binabalikan ang lahat ng aming pinagdaanan. Ang bawat kilos ni Hector, bawat salitang sinabi niya. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa kubo, mga gamit na ipinahiram ni Mang Cardo para makapagsimula kami,
May nakita akong isang lumang kahon sa ilalim ng isang sako. Ito ay puno ng mga lumang gamit na naiwan ni Mang Cardo at ng kanyang yumaong asawa. Sa ilalim ng kahon, may isang luma at alikabok na telepono. Hindi ito modernong smartphone. Ito ay isang lumang keypad phone, ang uri na ginagamit noon para sa simpleng pagtawag at text. Kinuha ko ito. Matagal ko na ring hindi nakakakita ng ganitong klaseng telepono. Nagtataka ako kung bakit nakatago ito sa mga gamit ni Mang Cardo. Lumang-luma na ito. Inisip ko kung pwede itong ibenta sa repair shop. Baka sakaling may makinabang pa. Kung hindi man, pwede itong ibigay sa mga bata para paglaruan. Isinilid ko ito sa aking bayong, kasama ang iba pang mga bagay na pwede kong subukang ibenta. Kinabukasan, habang naglalakad ako papuntang bayan, nadaanan ko ang isang maliit na repair shop. Pumasok ako at ipinakita sa teknisyano ang telepono. "Sir, tingnan niyo po sana ito," sabi ko. "Baka po may parts pa na pwede niyo pong gamitin. Kung hindi man, baka po pwede pa itong ibenta ng mura." Sinuri ng teknisyano ang telepono. Umiling siya. "Maluma na po ito, ma'am. Hindi na po ito mabubuhay at walang gaanong halaga ang mga piyesa nito." Nalungkot ako. Akala ko makakadagdag ito sa aming kita. Ngunit bago ko pa man makuha ang telepono mula sa kanya, may isang ideya ang pumasok sa aking isipan. "Sir," sabi ko, "kung hindi po ito mabubuhay, posible po bang mabuksan lang ang memory card nito? O kaya po, kung sakaling may laman, malaman kung anong mga files ang naroon?" Tumingin siya sa akin, nagulat. "Bakit po?" "Kasi po, pagsisinungaling ko, may mahalaga po kasing picture dito. Alaala po ng nanay ko, baka po kasi mabawi pa." Nag-aalangan pa rin siya, ngunit sa huli, pumayag din. "Sige po, ma'am, pero hindi ko po sigurado kung may mare-retrieve pa." Iniwan ko ang telepono sa repair shop. Ang aking puso ay kumakabog ng hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit ako biglang nagkaroon ng ideya na yon. Isang instinct, isang munting pag-asa. Pagkalipas ng ilang oras, tinawagan ako ng teknisyano. "Ma'am, halika po rito. May nakita po ako." Tumakbo ako pabalik sa shop. Ang kaba sa aking dibdib ay halos hindi na makontrol. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakatitig sa screen ng kanyang computer. Ang kanyang muka ay seryoso. "Ma'am, walang picture dito," sabi niya. "Pero may isang audio file." Pinindot niya ang play. At sa maliit na speaker ng kanyang computer, bumuhos ang isang boses. Isang boses na pamilyar. Isang boses na aking kinasusuklaman. Ang boses ni Hector. At hindi lang siya nagsasalita. Siya ay nagmamayabang. Nagmamayabang tungkol sa kanyang pananakop. Nagmamayabang tungkol sa kakayahan niyang manakit ng walang nakakakita. At nagmamayabang siya tungkol sa katangahan ng isang babaeng tinatawag niyang simpleng babae na madaling lokohin. Ang bawat salita ay isang bombang sumasabog sa aking tenga. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking mga mata ay nanlabo sa lumumumba sa luha. Ito na. Ito ang ebidensya. Ang liwanag na aming hinahanap sa ilalim ng pinakamadilim na kadiliman. "Ulitin mo yan, sir." Utos ko sa teknisyano. Ang aking boses ay nanginginig ngunit may diin. "I-record mo yan sa USB at ayusin mo ang telepono. Gusto ko, ito mismo ang magpatunay." Ang teknisyano ay nakatitig sa akin, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Sigurado po kayo, ma'am?" "Siguradong sigurado ako." Matatag kong sagot. Bit-bit ang USB at ang telepono. Dumiretso ako sa opisina ni Attorney Ibarra. Hindi ko na hinintay pa ang appointment. Sumugod ako. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa galit at tagumpay. Nang marinig ni Attorney Ibarra ang audio file, ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa pagiging seryoso, unti-unting lumabas ang isang matalim na ngiti. Ang nangiting iyon,
ay hindi ng saya, kundi ng isang taong nakakita ng sandata na magtatapos sa giyera. Ito, sabi niya, inilapag ang telepono sa mesa. Ito ang kailangan natin, Risa. Isang napakalakas na ebidensya. Hindi niya ito kayang itanggi. Nakuha mo ito sa tamang oras. Ang araw ng paglilitis ay dumating. Ang korte ay puno ng tao. Naroon ang mga kapitbahay mula sa aming baryo. Ang ilan ay sumusuporta sa amin. Ang karamihan ay naroon para manood lang ng drama. Naroon si Aling Marites, nakaupo sa likod ni Hector. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa, ngunit may bahid na rin ng takot. Si Hector ay nakaupo sa kabilang panig, may ngiti sa kanyang mga labi, puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ang kanyang abogadong mapagmataas. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin, puno ng paghamak. Hindi niya alam. Hindi niya alam na hawak na namin ang kanyang katapusan. Nalya, sabi ni Attorney Ibarra, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto kong ikwento mo muli ang lahat. Sa mga taong naririto, sa hukom, huwag kang matakot. Si Nalia ay humakbang patungo sa witness stand. Nanginginig pa rin siya, ngunit sa kanyang mga mata, may nakita akong kakaibang liwanag. Hindi na ito takot. Ito ay tapang. Isang tapang na ipinanganak mula sa bawat session niya kay Ginang Solis at sa bawat araw na nakita niya akong lumalaban. Sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit sa bawat salitang binitawan niya, lalong naging malinaw ang sakit na kanyang pinagdaanan. Sinubukan siyang guluhin ng abogado ni Hector. Sinabing nagsisinungaling siya, na gumagawa lang siya ng kwento. Ngunit hindi siya bumigay. Ang kanyang mga luha ay totoo. Ang kanyang sakit ay totoo. Pagkatapos ni Nalia, sumalang ako. Ikinuwento ko ang aking mga obserbasyon, ang pagbabago sa pag-uugali ni Hector, ang aking medical certificate, at ang kanyang mga pagbabanta. Sa tingin ko, tapos na tayo. Ngisi ng abogado ni Hector, tumayo. Malinaw na gawa-gawa lang ang lahat ng ito. Ang tanging ebidensya na meron sila ay salita ng bata at ng isang gawa-gawang istorya ng isang kapatid na gustong kumuha ng atensyon. Humarap sa akin si Hector. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko siyang ganito. Hindi pa kami tapos, matatag na sabi ni Attorney Ibarra. Lumapit siya sa hukom. Mayroon pa po kaming isang ebidensya. Isang ebidensya na hindi kayang pabulaanan ng kahit sinong salaysay. Kinuha niya ang lumang telepono mula sa aking bayong. Isinaksak niya ito sa isang speaker sa loob ng korte. Ang lahat ay napatingin sa telepono. Ang lahat ay nalilito. Ito po, sabi ni Attorney Ibarra, hawak ang telepono. Ay isang lumang telepono. Ngunit sa loob nito, meron itong tinatagong sekreto. Isang boses na mas matindi pa sa anumang salaysay. Pinindot niya ang play. At sa buong korte, umalingaw-ngaw ang boses ni Hector. Nagmamayabang siya. Ikinukuwento ang kanyang paglapastangan kay Nalia, ang kanyang pananakop sa aming pamilya, at ang kanyang pagtawa sa amin na tinatawag kaming mga gago na madaling maloko. Ang bawat salita ay tumagos sa mga dingding ng korte, tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Ang ngiti sa labi ni Hector ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Nagsimula siyang umiling, pilit itinatanggi. Hindi ako yan, kasinungalingan yan, dinaya lang yan. Ngunit ang boses ay malinaw, hindi ito kayang itanggi. Ang kanyang abogado ay nagulat, hindi rin makapaniwala. Ang teleponong yan ay kinuha mula sa kanyang sariling gamit, sa kanyang sariling bahay. Matatag na sabi ni Attorney Ibarra. Nirecover po ito mula sa isang repair shop. Mayroon din po kaming kopya ng audio file sa USB at ang testimonya ng teknisyano na nag-recover nito. Ang hukom ay tiningnan si Hector nang may pagkasuklam. Ang lahat sa korte ay nagbubulungan,
Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pandidiri. Walang-wala kang kalaban, Hector. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit may diin. Hindi ka makakatakas sa sarili mong boses. Sinubukan ni Hector na magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Bumagsak siya sa kanyang upuan, tila nawalan ng lahat ng lakas. Inihayag ng hukomang hatol, si Hector Val ay napatunayang nagkasala. Ang lahat sa korte ay napabuntong hininga. Hindi ito tawa ng kagalakan, kundi isang hininga ng katarungan. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit ako kay Nalia. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumuhos muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Nang ilabas si Hector, ang kanyang mukha ay durog. Hinarap siya ng mga kamera at ng mga taong dati nagmamahal sa kanya. Ang mga taong pinautang niya, ang mga taong tinulungan niya sa madilim na paraan. Ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Si Aling Marites, sa isang sulok, ay nagmamadaling umalis. Ang kanyang mukha ay namumula sa kahiyan. Iyon ang karma. Iyon ang hiya na matagal nang dapat dumapo sa kanya. Lumabas kami mula sa korte, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga nagtagumpay. Ang sikat ng araw ay tumama sa aming mga mukha. Malamig pa rin ang hangin, ngunit ang kapaligiran ay magaan, puno ng pag-asa. Ang pagkapanalo sa korte ay hindi ang katapusan ng aming laban, kundi ang simula ng aming paglaya. Hindi madaling kalimutan ng lahat. Ang bawat sugat, pisikal man o emosyonal, ay nag-iwan ng marka. Ngunit ngayon, ang mga markang iyon ay hindi na simbolo ng sakit, kundi ng pagiging matatag. Hindi kami bumalik sa lumang bahay, sa tulong ni Mang Cardo at Aling Elia at sa mga kaibigan ni Ginang. Solis, nakahanap kami ng mas maliit at mas payapang bahay na malapit sa dalampasigan. Ang bahay ay yari sa kahoy at nipa. Simple ngunit puno ng init at pagmamahal. Ito na ang aming bagong simula. Ang negosyo ko ng tuyo at daing, na tinawag kong Pag-asa ng Bicol, Hope of Bicol, ay lumago ng husto. Mula sa maliit na operasyon sa kubo ni Mang Cardo, nakapagpwesto na ako sa palengke ng bayan. Hindi na ako nagbebenta ng palihim. Ipinagmamalaki ko ang bawat produktong ibinebenta ko. Dahil alam kong bawat isa ay dugo at pawis ko. Naging masigasig akong mangangalakal at unti-unting nakilala ang aking pangalan sa bayan. Ang mga dating nagbubulungan ay ngayon ay bumibili na sa akin. Si Aling Marites at ang kanyang grupo ay nanatili sa kanilang mundo ng tsismis, ngunit ang kanilang mga salita ay wala ng epekto sa akin. Sila na ngayon ang iniiwasan. Sila na ngayon ang nakakaramdam ng hiya. Ang kanilang mga anak ay nahihiya na ring makasama sila. Tanda ng unti-unting pagbabago sa aming komunidad. Si Nalia, siya ang pinakamalaking pagbabago. Patuloy siya sa kanyang mga session kay Ginang Solis. Unti-unti, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng liwanag. Hindi niya kinalimutan ang nangyari, ngunit natutunan niyang tanggapin ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Nag-aral siya ng mabuti at nakakuha ng scholarship sa kolehiyo. Pinili niya ang kursong social work. Nais niyang tumulong sa mga kabataang biktima ng pang-aabuso upang ang kanyang sakit ay maging inspirasyon at lakas para sa iba. Ang mosaic ay unti-unting nabubuo, mas matatag, mas maganda. Si Leo ay lumaki ng masigla at masayahin. Hindi niya gaanong naaalala ang mga gulo noong bata siya. Ang natatandaan niya ay ang mainit na yakap ng kanyang mama, ang masarap na luto ni Ate Nalia, at ang ingay ng alon sa labas ng aming bahay. Siya ang aming liwanag, ang aming patuloy na pag-asa. Isang araw, habang nag-aayos ako ng paninda, may lumapit sa akin. Si Raviel. Mas payat siya ngayon at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi siya nagtangkang magsalita.
Umabot lang siya sa akin ng isang sobre. Para sa pamilya niyo, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Galing sa parte ko ng mana. Sana makatulong. Hindi ko tinanggap ang pera. Tinitigan ko siya. Nasaan si Hector? Tanong ko. Nasa kulungan pa rin po, sagot niya. Pero may sakit siya. Malubha. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan. Wala akong naramdamang kahit ano. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang galit ko sa kanya ay tila naubos na. Ang tanging nararamdaman ko ay pagod. Ang pera, sabi ko. Gamitin mo yan para sa kanya, para sa gamot niya, o para sa mga taong pinagkautangan niya. Hindi namin kailangan. Nakakatayo na kami sa sarili naming mga paa. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtataka. Pero, bakit po? Dahil ang tunay na katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Raviel, paliwanag ko. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang bagong buhay. Isang buhay na malinis, malaya, at puno ng pag-asa. Kung gusto mong magbayad puri, gamitin mo ang pera mo para sa mga taong biktima ng pag-aabuso. Gawin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa amin. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa wakas ay nakita ko sa kanyang mga mata ang isang tao na hindi na nakakulong sa anino ng kanyang ama. Umalis siya at sa pagkakataong ito, hindi na ako nakaramdam ng takot o galit. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Ilang taon ang lumipas. Ang maliit na tindahan ko ay naging isang malaking negosyo. Nakapagpatayo ako ng sarili kong pabrika ng tuyo at daing. Nagbibigay ng trabaho sa mga kababaihan sa aming baryo. Nagawa kong makapagpatayo ng isang maganda at matibay na bahay para sa amin. Mayroon na akong sariling sasakyan para maghatid ng aking mga produkto. Isang hapon, nakaupo ako sa beranda ng aming bagong bahay. Malawak ang tanawin ng dalampasigan. Si Leo ay naglalaro sa hardin, ang kanyang tawa ay maligaya. Si Nalia ay abala sa kanyang mga libro, naghahanda para sa kanyang mga klase. Ang amoy ng sariwang hangin at ng alon ay dumadampi sa aking mukha. Hinawakan ko ang isang tasa ng kape. Ang init nito ay kumalat sa aking mga palad. Tumingin ako sa paligid. Ang lahat ng pinangarap ko, ang lahat ng pinaghirapan ko, ay narito na. Hindi na ako ang Risa na natatakot, na umiiyak sa dilim. Ako na ang Risa na nagtatayo ng kanyang sariling imperyo. Ang Risa na nagtatanggol sa kanyang pamilya. Ang Risa na natuto ng lumipad ng mag-isa. Ang mga galos sa aking braso ay naging mga peklat na. Ngunit sa bawat peklat, mayroong isang kwento ng pag-asa, ng lakas, at ng pagmamahal. Ang buhay ay hindi perpekto. Ngunit ang kapayapaan na nararamdaman ko ngayon ay mas malalim pa sa anumang dagat. Dahil ito ay kapayapaan na pinaglaban ko, pinaghirapan ko, at sa bawat paglubog ng araw, sa bawat pagtaas ng buwan, alam kong ang aking pamilya ay ligtas na, at ang aming kinabukasan ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Maraming taon na ang lumipas. Ang maliit na kubo na naging kanlungan namin ay isa ng malaking bahay. Ang mga dingding nito ay gawa sa matibay na kahoy at ang bubong ay yari sa matataas na yero na kayang salagin ang pinakamalakas na bagyo. Mula sa aming beranda, tanaw ko ang malawak na asul na dagat. Ang kanyang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, isang walang hanggang uyayi ng buhay. Ang pag-asa ng Bicol ay naging isang pangalan sa buong rehiyon. Ang aking munting pabrika ng tuyo at daing ay nagbibigay na ng trabaho sa maraming kababaihan sa aming baryo, mga ina na tulad ko, na naghahanap ng paraan upang itaguyod ang kanilang pamilya. Naging isa akong respetadong negosyante. Ang aking pangalan ay hindi na nauugnay sa trahedya, kundi sa pagiging matatag, masipag at may paninindigan.
Ang mga pisikal na sugat ay naghilom na. Ang mga peklat ay tila guhit lamang sa aking balat, mga paalala ng bawat laban na aking pinagtagumpayan. Si Nalia. Siya ang pinakamaliwanag na bituin. Ngayon ay isa na siyang lisensyadong social worker at nagtatrabaho siya sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng takot, ay ngayon ay puno ng pag-unawa at lakas. Hindi niya kinalimutan ang kanyang nakaraan, ngunit ginamit niya ito bilang pundasyon upang maging isang beacon ng pag-asa para sa iba. Ang kanyang pagtawa ay malaya, ang kanyang nangiti ay totoo. Ang mosaic na sinasabi ni Ginang Solis ay nabuo na, mas matatag, mas maganda, at mas makahulugan kaysa sa anumang piraso ng kanyang buhay na nasira. Si Leo ay isa ng binata. Matangkad, masipag, at may mabuting puso. Nakapagtapos siya ng kolehiyo at ngayon ay kasama ko na sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang at alam kong ipinagmamalaki niya ang kanyang mama. Siya ang bunga ng aking paghihirap, ang pinakamagandang gantimpala na ibinigay sa akin ng Diyos. At si Hector. Ang balita ay umabot sa amin na siya ay namatay sa loob ng kulungan dahil sa sakit. Walang gaanong nagluksa. Ang kanyang pagpanaw ay hindi nagdala ng kagalakan o lungkot. Tanging katahimikan. Ang kanyang huling paghinga ay isang huling kabanata sa isang madilim na kwento na matagal na naming isinara. Ang kanyang pagkakakulong at ang kanyang pagkamatay ay ang kanyang pagbabayad puri. Hindi ko siya pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit pinatawad ko ang sarili ko mula sa bigat ng galit. Si Aling Marites, ang kanyang mga anak ay nagtrabaho na sa ibang bansa at hindi na bumabalik. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang lumang bahay. Ang kanyang mga tsismis ay wala nang nakikinig. Ang kanyang pag-iisa, ang kanyang sariling kulungan, ang kanyang sariling pagbabayad puri. Isang hapon, nakatanggap ako ng sulat mula kay Raviel. Isa na siyang matagumpay na abogado at itinatag niya ang isang foundation na nagbibigay ng libreng legal aid sa mga kababaihan at bata na biktima ng pang-aabuso. Sa sulat niya, ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay patungo sa pagpapatawad sa sarili at kung paano ko siya binigyan ng inspirasyon upang gamitin ang kanyang pangalan at kakayahan para sa kabutihan. Hindi na kami kailangang magsalita. Ang bawat kilos niya ay isang pagpapatunay na ang pagtubos ay posible at ang kapatawaran ay nagsisimula sa sarili. Nakatayo ako sa aking beranda. Ang hangin ay dumadampi sa aking balat at ang amoy ng asin mula sa dagat ay sariwa. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Ang buhay ay isang sining ng pagpapatawad. Pagpapatawad sa sarili sa mga pagkakamali. Pagpapatawad sa iba para sa mga sakit na idinulot nila. At higit sa lahat, pagpapatawad sa nakaraan upang makapagsimula ng bagong umaga. Hindi kami nakalimot, ngunit natutunan naming mabuhay kasama ng mga alaala. Ginagawa itong lakas, hindi kahinaan. Ang katarungan ay nananaig, ang pag-asa ay lumalago, at ang pagmamahal ay patuloy na nagtatayo ng mga tulay sa pagitan ng mga pira-pirasong puso. Ang aking paglalakbay ay isang patunay na ang isang babae, gaano man kalalim ang sugat, ay kayang bumangon, lumaban, at lumipad ng mas mataas pa sa kanyang pinakamalalim na takot.